na Jomar Kakbay, isa pong Katoliko po. Ang tanong ko po ay ako po ay natokmenahan na. Ako po ay nagkadalawang isip kasi po baka po makagawa ng kasalanan na di sinasadya. Wala kang problema ron, kapatid. Kung hindi mo naman sinasadya, talagang ang tao nabibigla, kung minsan nagkakariringgan, kung minsan namalikmata ka. Ay ako, meron ganun pagkakataon eh. Sabi ko doon sa isang kapatid, kanina lang magkaharap tayo, ba't kanya nagtatanong sa akin ng ganyan? Saan tayo nagkaharap? Hindi ka ako, di ba kanina, dumalo ka ako destino, nandiyan ka sa harap. Aba, yung pala yung nakita ko'y kamukha lang niya. Kasi kung gano'n ang damit, hindi ko naman kasi pinagtititignan mabuti. Akala ko siya yun, yung pala hindi. Ang tao nagkakamali talaga, nagkakasala, nagkakariringgan, namamalikmata, kung minsan nabibingi, hindi narinig yung dapat marinig, nagkakasala. Kung ang problema mo lang magkakasala ka nang hindi sinasadya, napapatawad naman ng Diyos yun. Sa unang Juan 5:16, kapatid, Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. ayo, kita mo, meron kasalanan, hindi naman ikamamatay, kundi mo naman sinasadya. Roma 10:17. Kaya nga ang pananampalataya ay walang kapagtuloy. Okay. Hindi problema yon. At alam mo, ang pagkakaiba, pag ikaw ay naanib sa iglesia, totoo, nabautismohan ka ng tunay na bautismo, magkakaroon ka ng Espiritu ng Diyos na tutulong sa'yo para makaiwas ka sa mabibigat na kasalanan. 8:26 ng Roma. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Meron kang magiging espiritong katulong pag nabautismuhan ka para makaiwas ka sa mabibigat na kasalanan. Huwag mong alalahanin yun, kapatid. Magpabautismo ka kung sumasampalataya ka. Ang pananampalataya ang mahalaga. Yung kinabukasan, ipagtiwala mo sa Diyos. Pwede kanyang ingatan sa pamamagitan ng Espiritu na huwag kang makagawa ng kasalanang ikahihiwalay mo sa Diyos. Samahan ka nawa ng Diyos, kapatid na Joma. Salamat po. Pangalawa mong tanong ngayon po. Ang Biblia po ba ay pinagawa ng Diyos o pinagawa ng tao? Gawa ng Diyos yan, pinasulat nga ng Diyos yan sa mga propeta, kay Moises, sa mga apostol, 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. Yung mga isinulat ng mga alagad, mga ebangelista, mga apostol, utos ng Diyos yan. Kaya ang Biblia, ipinagawa ng Diyos. Ang pinagsulat tao. Kasi kung ipapasulat niya sa manok, hindi mo maintindihan. Kapatid na Daniel. Okay po. Lipat na po tayo ng San Juan City. Andun po si kapatid na Danny Navales at kapatid na Jerry Caballero. Go ahead, San Juan. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos at ginanap at naganap dito ang ating Bible exposition. Ito po sa Barangay Salapan, San Juan City. At kasama ko po si kapatid na Danny Navales. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Mula po dito sa San Juan, ang magtatanong po ay isang kapatid natin na bisita, si kapatid na Lilio sa Kainggoy, isang Katoliko ng Santa Mesa. Ito na po siya. Meron po akong isang anak, hindi po kami kasal ng aking kinakasama. Ako po ba ay nakakasala sa mata ng Diyos? Utos po ng Diyos ng magkakasala. Ano po ang verse na papakita nito? Ang pangalawa ko pong tanong, paano po namin malaman ang Church of God
ay totoo po ba? Ay tunay na reliyon? Di ba katasagot-sagot ko lang na paano malalaman ang iglesia kung totoo? Yung kung nakikinig kayo kanina, yun yung sinagot ko na ang iglesia na nakikita mo kung tama ang relihiyon, kung tama sa pamamagitan ng turo. Uulitin ko lang para ma-refresh sa isip mo. Ewan ko lang kung napakinggan nyo kanina o kung hindi. Kasi pagka uulitin ko na naman ang sagot sa parehong tanong, naku po maiinip yung iba nating mga kababayan. Ang tunay na relihiyon o paglilingkod sa Diyos, makikilala mo sa turo. Dapat ang turo, puro sa Diyos galing. Walang turo ng tao na inihalo. Wala siyang sangkap na turo ng tao. Dapat puro sa Diyos. Yung 7:17, pakiulit nga natin, kapatid na Daniel. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Turo, doon mo makikita yung sa Diyos. Kaya inaanyayaan kita, kapatid na Liliosa, makinig ka nung aral ng doktrina. Yung turo, yun ang magpapatunay pag ang isang relihiyon ay sa Diyos o hindi. Pagka ang relihiyon may kasamang utos ng tao, isip ng tao, palatuntunan ng tao, walang kwentang relihiyon yon. 7:7 ng Marcos. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Kahit aling iglesyang nagtuturo ng aral na utos ng tao, bali walang kwenta lang ang pagsamba nun. Kahit sumamba ka araw-araw, kahit magputi ka pa ng Amerikana, kahit mag-abuloy ka ng katakot-takot ng dami, pag ang sinusunod mo, utos lang ng tao, walang kabuluhan yon, sabi ng Panginoon. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, ang itinuturo nila, aral at utos ng tao. Yon, hindi pa tinatanggap ng Diyos yon. Ang tunay na relihiyon, ang turo lang galing sa Diyos, walang dagdag, walang labis, walang kulang. Doon sa isang tanong mo, meron kang anak mo sa kinakasama mo ngayon na hindi kayo kasal. Hindi kayo kasal saan? Ang lahat ng tunay na totoo, walang bayad. Gaya ng Ebanghelyo ni Kristo, pinangaral ng mga apostol, walang bayad. 11:7 ng 2 Korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mangataas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Ebanghelyo walang bayad. Kaya yung binyag walang bayad, yung kasal walang bayad. Kanino ka magpapakasal? Sa pastor? Mali rin yung pakasal ng pastor Meron din pakimkim yun may pera rin involved dun At mali naman ang aral ng mga pastor. Kaya mas mabuti pa nga hindi ka kasal. Basta tapat lang kayo sa isa't isa, huwag kayong maglolokohan, pinagtitibay ng Diyos yung inyong pagsasama. 3 ng Galacia, versikulo 15. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Yun, sabi ni Pablo, bagaman ang pakikipagtipan, gawa lang ng tao. Walang namamagitan sa kanila, dalawa lang sila, nagtipan kayo. Gayon man, pagka pinagtibay, ibig sabihin, hindi kayo nagsisiraan, hindi kayo nagtataksil sa isa't isa sa tipan ninyo, kinikilala na ng Diyos yun. Mas mabuti pa nga yun kaysa pakasal ka sa maling kasal No? Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Sana naunawa. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong gabi ito. At papasalamat po tayo sa lahat ng ating mga bisita na nakapagtanong. At of course, ang ating pong pasasalamat higit sa lahat ay sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang atin pong maidaos itong atin pong ang dating daan Worldwide Bible Exposition. Minsan pa, salamat po sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon na makapaglingkod sa inyo.
Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos at ginanap at naganap dito ang ating Bible exposition. Ito po sa barangay Salapan.